Balikan natin ang balitang may kaugnayan sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Kumustahin po natin ang kalagayan ng ating mga kababayan sa Albay. Makakausap natin si Albay Governor Noel Rosal. Magandang gabi po at welcome sa Politico Nightly. Dexter, good evening. Good evening po sa lahat ng mga nakikinig. Mayor, halos mag-iisang buwan na, ika-24th day na ngayon itong effusive eruption ng Bulkang Mayon. Kumusta po ang kalagayan ng ating mga kababayan dyan sa Albay? Well, kasi siyempre, kung ito lang na alert level 3, so you're talking only of those living in the 6 kilometers permanent danger zone. So about 900 to 1,000 families. So okay naman sila. Pero talaga yung ating binabantayan, yung extended 7, yung talaga ang medyo magiging problema kasi dadami yan, up to 13,000. So sa ngayon, Dexter, okay naman. They have already received their food stuff up to February 4 na yan. And of course, the medicine and the water supply is sufficient naman. So far, wala tayong nare-record na mga sakit o anuman na problema. Well taken care of naman kasi halos 4 na munisipyo yan, scattered yung ating almost 900 families. Magandang balita po yan dahil maaring tumagal pa itong nasa ilalim ng Alert Level 3 itong Mayon. Pero sa nakikita po, Governor, dun sa mga pagbuga niya ng laba at ng mga uson, mukhang humahaba na yung area na inaabot ng mga uson sa may paanan ng bulkan. Wala Yes, pang kasi yung kakamiting ko lang sa PBOX. Ito kasi tinatawag na PDC or yung uson sa atin, yung pyroclastic density current. Siyempre, araw-araw bubuga yan kasi mga malaking bato yan. Sa tingin lang natin dito sa baba, parang ang liliit pero parang isang bahay yan. Kalaki na lumalabas. Parang sumusuka siya. So ito nga ang ating binabantayan, sabi ng PBOX, hindi rin tayo pwede tumaas o itaas natin sa alert level 4 kasi wala pa yung ingredients na inihintay natin na mapuno ng magma that will trigger really at pyroclastic explosion or magmatic explosion. Gaya in 2018, naalala ko pa, mayor pa ako noon. So far sa ngayon, andun pa rin, kaya hindi rin natin mababa sa level 2 kasi andun pa rin yung threat niya because of yung sulfur dioxide last January 16, pinakamataas in 10 years. So ang ibig sabihin, nandyan pa rin yung tendency na talagang pwede sa mag-pile up. So, kaso Gov, itong lumalabas ngayon ng mga uson, ayan ay mga dati pang deposit sa ibabaw na itinutulak ng magma galing sa ilalim pataas, Correct. kaya nahuhulog siya. Correct. Yan ang sabi yung mga deposit pa yan lalo ng 2023 na hindi sa nakasingaw masyado. Di ba parang nagkaroon ng lava dome? Yes. Ngayon, tinutulak yon. Pag nabibitak yon, yun ang nag-trigger ng PDC. Kasi malakas yan, may pressure eh. Oo. So, ibig sabihin, habang patuloy yung paglabas nitong mga deposit niya doon sa mga lava dome, ibig sabihin, may umaakyat talagang magma galing sa ilalim at pataas. Yeah. Kaya lang, hindi sa ganun karami, ito ngang sumisingaw, this is favorable sa atin eh. Kasi nakakasingaw siya eh. Mas mahirap kung hindi kasi pag sumabog dyan, malakas yan. Correct. 1 to 2 kilometers yan, gaya in 2018. Talagang naga-mushroom talaga. Naalala ko noon, talagang natakot din kami kasi nga, pag yan mushroom yan, ang pagbaba niyan, asphalt yan. Correct. So nakakaabot nga minsan pa ng kamsur yan, pag bilit-bit ng hangin. So ito ngayon ang dilemma rin natin kasi nga we kept now on really monitoring pero talaga nakita natin hindi rin natin pwede ibaba sa alert level 2. Yung nabanggit nyo, tuloy-tuloy naman yung mga relief supply, yan ay patuloy na ayuda mula sa DSWD po? Yes po, wala tayong problema sa pagkain. Although hindi pa pumapasok yung mga private na usually, siguro tinitingnan pa nila. Kasi sa ngayon talaga, we are only dealing with those people. Dapat nga wala na sila doon. Yan ang assurance ko. Just this morning, I met all the mayors ng First District na gaya ng Tabak na sana yung mga nasa temporary ngayon, doon na muna sila para masiro na natin. So, ang ibig sabihin niyan, Dexter, every time 6 kilometers permanent danger zone ang kailangan alisin, dapat permanent yon. Dapat wala tayong alisin dyan.
So Oo. it will really save us a lot of money. May nakita akong report nung nakaraang araw doon sa mga tent city. Ito na ba yung mga magiging polisiya natin doon sa mga iba pang evacuees? Magtatayo na ng mga tent city para hindi maapektuhan din yung klase, yung mga eskwelahan na ginagamit bilang evacuation center? Yes. Pero temporary lang yan, Dexter. Temporary. Kasi yung ginagawa natin, dalawa na tayo, 2 pro na takto. Okay. So meron na kaming mga hindi evacuation, resettlement na rini-ready namin. So para makita natin ang development, yung iba hindi na natin pababalikin sa mga barangay. Oo. Isang So, lugar na po meron diyan na sa silang Albay. tirahan. Isang lugar na po diyan sa Albay Gob ang nagdeklara ng state of calamity. How about yung buong probinsya mismo? Wala pang deklarasyon? Mukhang naputol yung ating linya mula dito kay Governor Noel Rosalo. Alamin natin kung ano pa yung mga ibang hakbang sana ng lokal na pamahalaan para dito sa deklarasyon ng state of calamity upang tuloy-tuloy yung tulong mula doon sa ating mga kababayan na mga bakwit.